Grabe ang nangyari ngayon. Nakawala si Snowy mula sa cage niya at ngayon nga nawawala siya. Zoe! Bali dito nga yung nag-umpisa after ngang kumain ng ating pack members ng breakfast nila. Pinapunta nga ni mother tong si Kuya Edmar dito sa taas para nga patayin niya yung mga ilaw. Pag-ikot niya nga dito sa second floor, nagulat na lang siya nang wala si Snowy dito sa cage niya. Zoe! At dito nga hinanap-hanap na niya si Snowy pero nung hindi nga niya siya makita dito sa second floor, tumakbo nga agad siya pababa para sabihin kay mother na nawawala si Snowy. Kaya naman itong si mother ayan tatakbo nga talaga siya para hanap-hanapin si Snowy dito sa loob ng mansion kasi hoping nga siya na nandito pa siya sa loob. Dito nga siya una naghanap sa may second floor at pati na rin nga sa office pumunta siya. After noon dito naman sa may kusina nila pero wala nga si Snowy. Saka naman dumiretso sila dito sa taas at na-realize ni mother na sarado naman yung gate at eto nga po si Snowy, tingnan nyo ang loko nandyan sa ilalim ng kama na yan. Ay, grabe naman talaga. Anyways, flashback tayo sa nangyari since kita naman sa CCTV ang pagkawala ni Snowy. Eto na nga siya. After magpakain, nakalimutan nga ni Kuya Sermon yung nasarhan itong pinakalagayan ng tubig ni Snowy kaya naman nabuksan niya nga po yan. Una, hindi naman siya lumalabas. Sumilip nga lang siya nung mabuksan niya. Siguro nagtataka siya kung bakit bukas yun at naiisip rin niya, paano kaya kung tumalon ako dito? After nga ng mahabang pag-isip, eto na nga't dumiretso na rin nga itong si Snowy sa paglabas at ayan na nga po siya, talagang nagkasya siya doon sa maliit na butas na yun kahit napakataba niya. Dire-diretso din naman ang loka palabas talaga. Alam niyo talaga kung saan ang punta niya pero nakasara nga po yung gate mula sa second floor pagkaakyat ng hagdan. Kaya naman talagang hindi po siya nakalabas at ayan nakastay na lang nga siya dito sa ilalim ng kama na to. Bali kasi itong kama na to nilagay muna to dito pero ito yung ginagamit ng kasambahay natin noon at wala pa naman kasi talaga tayong kasambahay ngayon. Diyos ko, grabe na talaga ang kaba namin nung time na to since hindi naman namin napansin na nandito nga si Snowy sa ilalim talaga. At ayan tuloy nagkulitan silang mag-ina dyan at napalo tuloy siya ng mama niya sa gigil sa kanya. O diba talaga nagkagulo pa rin nga ang ating pack members. Paano ba naman kasi nainggit sila kay Snowy dahil nakalabas siya. Pero malaking bagay na rin nga na merong gate doon sa pagkaakyat ng hagdan. Kung hindi sigurado kung saan na nakapunta itong si Snowy. At baka maya-maya pa dire-diretso siya palabas at makalabas ng gate. Ay, Diyos ko, wala pa naman siyang kalaban-laban sa mga doggies sa labas. Anyways, nung kinahapunan naman, ayan si mother nakipaglaro at nakipag-bonding naman siya dito sa ating pack members habang nandito nga sila sa off-leash area. Mga female na nga rin yung naabutan niya at grabe talaga ang kaguluhan ng mga ito. Anyways, kita nyo rin naman ang ginagawa ni mother na yan. Parang hinahawakan ni mother yung mga likod nila. Yun po ay dahil chine-check niya kung mataba ba or mapayat itong ating mga pack members. Yung pagganyan kasi ng likod nila, isang way po yan para makita kung pumapayat na ba yung iyong fur baby. Pero in fairness naman sa pack members natin, healthy pa naman po sila talaga. Hindi nga lang healthy, yung iba ay sumusobrat pa talaga sa pagka-healthy. O diba nakakaloka. Madali lang rin naman i-check yung pack members natin. Dito nga lang talaga tayo kay Chanel nahihirapan since ayaw talaga niya magpa-check kay mother. Alam nyo rin naman na sina Mama Fiona at ang mga Junakis niya yan dito nga sa loob. Kaya ayan talagang pinapanood nga sila ng ating pack members for today at tingin-tingin rin naman sila. Kaso pag ganito nga distracted talaga yung ating pack members, hindi sila makapag-potty at hindi rin sila masyado makapaglaro-dalaro. Halaga pa naman na nauubos nila yung energy nila. Paano ba naman kasi nakalimutan nga na ipasok sa loob ng kubo itong mga puppies na ito. Kaya naman itong si mother, siya na nga yung nagpapasok dito sa mga puppies, papasok dito sa loob ng kubo. Dito nga sila pinapasok muna sa tuwing
tuwing lalabas nga ang ating pack members sa kanilang off-leash area para naman makafocus ang ating pack members at para hindi rin naman sila masyadong matakot sa ating pack. Si Mama Fiona naman andun lang siya sa labas since hindi naman siya tumatayo dun masyado at hindi rin siya masyadong napapansin ng pack members. Ito mga puppies lang talaga yung pinapapasok dito sa loob, tapos kasama rin nga nila dito itong si Achichi since hinahayaan nga natin si Achichi dito sa loob para hindi nga siya masyadong pagkaguluhan ng mga boys sa labas. Habang nandito naman itong mga puppies na to, binigyan naman na siya ni mother ng water at syempre pati rin nga itong pagkain para makalafang na rin sila. Mabagal lang kumain itong mga to kahit malambot na talaga yung kinakain nila, kaya naman ayan for the lafang muna sila dyan at bumalik si mother dito sa ating pack members. Ang mga loko, tingnan nyo, sinira na pala yung sandals na naiwan ko dyan. Ay, grabe naman talaga. Dito naman si Mother Kimalia, ayan, nagsashed nga siya ng matindi at hindi pa talaga nauubos ni mother yung mga balahibo niya, kaya ayan, magkakasnow na naman soon.